Sa gitna ng siksikang looban ng Maynila, doon nakatira ang pamilya de la Cruz. Si Roddy, isang construction worker. Araw-araw nagbubuhat ng semento at bakal. Si Marites naman, misis niyang masipag, labandera sa mga kapitbahay. Si Julia naman ang panganay nilang anak, 17 anyos, working student at nagtatrabaho bilang kahera tuwing gabi. Samantalang si Jessa, ang kanilang bunsong anak, ay tahimik at masipag sa pag-aaral sa public school. Gabi-gabi, sa isang maliit na mesa sa ilalim ng bumbilyang kulay dilaw, sabay-sabay silang kumakain ng tinapa, kaning bahaw, at pati na rin tuyo. Ngunit kahit hirap sa buhay, ay napakasaya nila. Laging may tawanan, kwentuhan, at panalangin bago matulog. Kapag wala silang ulam, laging nagbibigay si Mang Ben, ang matandang kapitbahay nila na dating isa ring karpintero. Tuwing linggo naman, nag-aabot ng prutas si Aling Dory mula sa kanyang maliit na tindahan. Isang araw, habang umuulan noon, dumaing si Roddy sa tuhod. Ay nako, sana naman kahit minsan ay makatikim tayo ng marangyang buhay. Bulalas niya habang humihigop ng mainit na kape. Wala namang masamang mangarap, ani Marites. Pero mukhang panaginip na lang yun sa katulad natin. Kinabukasan, habang nasa palengke si Marites, napadaan siya sa Lotto outlet. Wala sa kanyang loob, pero tinayaan niya ang birthday ni Jessa, Hulyo 2, 12. Baka sakaling swertihin, bulong niya sa sarili. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang simpleng tayang iyon ang siyang magiging dahilan ng pinakamalaking pagbabago sa kanilang buhay. Linggo ng gabi, habang nanonood ng balita, ay napasigaw si Marites. Rudy, Julian, Jessa, tingnan niyo to. Lumingon ang lahat at napatigil sa panguya ng tinapay. Itinutok ni Marites ang daliri sa TV screen. Ang nanalo sa jackpot ngayong linggo, 150 million pesos. Nakapost sa screen ang numero ng panalo. Nanlaki ang mga mata ni Rudy. Yan yung tinayaan mo, hindi ba? Oo, ito nga yun. Sigaw ni Marites, sabay iyak. Nanalo tayo, Rudy. Nanalo tayo sa loto. Bumungad ang kasiyahan. Nag-iyakan silang mag-anak. Yakapan, sigawan. Halos hindi makapaniwala. Kinabukasan ay dumiretso sila sa PCSO, doon sa main office. Pagkalipas ng isang linggo, hawak na nila ang tseke. 150 million pesos. Tax-free pa ito. Walang sinayang na oras. Unang pinagawa ni Rudy ay ang isang malaking mansyon sa Rizal. May swimming pool, home theater, at sariling elevator. Nagpa-customize rin sila ng SUV. Bumili ng sports car at bumili ng lupa sa Tagaytay. Sa gitna ng pagbabagong ito, hindi na sila bumalik sa looban. Wala ni isang paalam kay Mang Ben o Aling Dory. Para sa kanila, tapos na ang mga panahon ng kahirapan. Hindi na tayo babalik sa putikan, sabi ni Aling Marites. Araw-araw ngang nagsha-shopping ang ginang at nag-hire ng 3 katulong. Si Julia na dating masinop ay natutong gumimik, habang si Jessa naman ay nanatiling tahimik na parang may iniisip. Sa isang hapunan, lumapit si Aling Dory sa bagong mall at ngumiti. Marites, baka naman pwedeng humingi ng tulong kahit konti lang. Pampagamot lang. Pasensya ka na te ha. Ang dami na kasi naming bayarin eh. Malamig na sagot ni Marites. Pagkatapos noon, ay hindi na bumalik si Aling Dory. Sa mata ni Jessa, napansin niya ang lungkot sa likod ng ngiti ng matanda. Halatang merong alalahanin. Halatang merong malaking problema. Doon nagsimula ang kanilang pamilya na mabalot ng kayabangan ng pusong minsan ay mapagpakumbaba. Pagkalipas ng mga buwan, lalong naging arogante ang pamilyang de la Cruz.
Sa bawat salo-salo sa bagong mansyon, tanging mga bagong kaibigan nilang mayayaman lamang ang iniimbitahan. Kapitbahay sa looban, wala silang inimbitahan ni isa. Si Marites ay naging aktibo sa mga high society luncheon. Suot ang mga Louis Vuitton at Chanel na bag. Si Rudy naman ay nagsimula ng makipagkita sa mga businessmen na pinayuhan siyang palaguin ang kanilang pera. Huwag na natin sayangin ang ating panahon sa mga hampas lupa, ani Rudy minsan. Hindi na tayo katulad nila. Isang araw, habang namimili ng mamahaling relo, nilapitan sila ni Mang Ben. Nakita ito ni Jessa at agad na lumapit ngunit pinigilan siya ng ina. Anak, huwag mong kausapin yung hampas lupang yan. Nakakahiya. Pero hindi napigilan si Mang Ben. Rudy, Marites, kamusta na kayo? Balita ko kayo nanalo sa loto. Baka naman pwedeng makahingi ng kahit konting tulong lang para sa gamutan sa baga ko. Naku, pasensya na Mang Ben. Pero hindi kami charity, sagot ni Rudy, sabay talikod. Si Julian ay napatungo. Ramdam ang bigat ng eksena. Si Jessa naman ay palihim na lumuha. Pag-uwi sa kanilang bahay, may binuong plano si Rudy. Ang pumasok sa isang high return na investment. 100 milyon ang ilalabas ko. Ang balik nito ay doble. Trust me, Marites. Ani Rudy na may pagkamayabang. Pero ang hindi niya alam ay scam pala ang lahat ng iyon. Samantala, si Marites ay nalulong sa online casino at sabong. Gabi-gabi ay wala siya sa pagkainan. Swerte ako ngayong linggo, sabi niya habang pinipindot ang cellphone. Si Julia naman ay napilitang gumimik kasama ang mga bagong barkadang mayaman. Nainganyo siyang bumili ng sports car gamit ang credit card. Napasama rin sa mga inuman, pati na rin sa drogang paparty. Si Jessa naman ay palagi na lamang nagkukulong sa kwarto. Minsan ay nakita siyang nakatitig sa lumang litrato nila kasama si Mang Ben. Tay, kailan po ba tayo uuwi sa totoong bahay? Tanong niya minsan. Ngunit si Mang Rudy ay abala sa kanyang negosyo. Habang si Aling Marites naman ay nilalamon na ng sugal. Wala silang naririnig. Tila nilamon na ng kayabangan ng dating masinop at mabait na pamilyang De La Cruz. Isang gabi, habang naghahapunan, ay sumiklab ang sigawan. Rudy, wala na ang pera natin. Sigaw ni Marites. Yung ininvest mong pera ay ni-scam pala. Nabitawan ni Rudy ang kutsara. Imposibleng mangyari yun. May kontrata tayo. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin natin makontak ang mga taong pinagkatiwalaan mo at binlock ka pa. Kasabay nito, natanggap ni Julian ang tawag mula sa bangko. Hello, good morning. Ma'am, over na po kayo sa credit limit at lagpas na po kayo sa due date ng pagbabayad. Kung hindi mababayaran ngayong linggo, i-reprocess na namin po ang sasakyan. Sumunod pa rito ang balitang natanggal na sa trabaho ang yaya at driver nila dahil hindi na mabayaran. Ang mga utang ni Marites sa online casino ay umabot na sa milyon-milyon. Nagsimulang tumawag ang mga loan sharks. Ano ang gagawin natin? Iyak ni Aling Marites habang sinisisi si Rudy. Ako? Ikaw itong adik sa sugal, sabi ni Mang Rudy. Sa isang sulok ng mansyon, tahimik si Jessa at taimtim na nagdarasal. Panginoon, bakit po biglang nagbago ang lahat? Bulong niya. Pagkalipas ng ilang linggo, kinumpis ka na ang SUV. Pati ang bahay ay sinanla ni Rudy. Ngunit hindi rin nagtagal ay naisubasta ito dahil hindi makabayad. Nagkumpisa ng maningilang 5-6. Nahugot na ang sports car ni Julian. Si Rudy naman ay napilitang mamasada ng tricycle para lamang sila ay makakain. Isang gabi habang nakaupo sa gilid ng kama, napahagulgol si Marites. Naubos lahat, Rudy. Wala nang natira sa atin. Wala na silang yaman,
Pero hindi pa pala yun ang pinakamalupit na leksyon. Nagsimula silang tuluyang mawala sa sirkula ng lipunan. Ang mga dating kaibigang mayaman, biglang nanahimik. Ang mga business partners ni Rudy ay hindi na matawagan. Wala na silang sasakyan. Wala nang yaya o katulong. Pinagpapiyastahan ang kanilang pagbagsak sa social media. May mga nagpost pa nga ng, "Ang hiyabang kasi, buti nga." Wala na rin silang tirahan. Kahit napilitan silang bumalik sa looban na minsan nilang tinakasan. Bitbit ang ilang bag. Naglakad sila ng naglakad habang nakatingin ang mga dating kapitbahay. Ang dating mansyon ay napalitan ng isang masikip na silid na paupahan sa likod ng palengke. Si Julian ay pilit na humahanap ng trabaho. Ngunit dahil sa kinakaharap na kaso ng utang, palagi siyang tinatanggihan ng mga kumpanya. Napilitan tuloy siyang magtrabaho bilang kasambahay. Si Marites naman ay halos hindi makabangon sa kama. Palaging tahimik na tila lutang. Si Rudy naman ay muli nang humawak ng martilyo sa isang construction site. Isang araw habang nasa palengke si Jessa, may nakita siyang pamilyar na muka. Jessa? Ikaw ba yan? Tawag ng isang matandang babae. Aling Dory? Mahinang sagot ni Jessa at napayuko. Abay, bumalik na pala kayo. Kumain kayo minsan sa bahay ah. May tinola ako ngayong niluto. Napaluha si Jessa. Hindi niya alam kung anong mas masakit. Ang matinding kahirapan ba o ang kabutihan ng mga taong minsan nilang itinakwil. Pag-uwi niya, inabot niya ang nilutong tinola kay Marites. Tahimik itong kumain. At sa unang pagkakataon sa maraming buwan, muling napaluha sa harap ng kanyang anak. Patawad anak. Mahina niyang sambit. Ang akala ko ang yaman natin ay panghabang buhay. Pero hindi naman pala. Panandalian lang pala ang lahat. Naisip ni Jessa, kahit wala na ang lahat, baka meron pang pag-asa kung handa silang magbago. Muling nagsimula sa wala ang kanilang pamilya. Ngunit ang pagbabalik sa looban ay nagsimula ng kanilang unti-unting pagbangon. Isang umaga, dumating si Mang Ben na may dalang gamit. Martilyo, kahoy at lumang yero. Rudy, tara na. Gawan natin ng mas maayos na bubong tong inuupahan ninyo. Ani ng matanda. Tahimik lamang si Rudy, ngunit sabay silang nagtrabaho. Sa bawat pukpok, tila ibinabaon niya ang yabang ng nakaraan. At sa tulong ni Aling Dory, nagsimulang magtinda si Marites sa palengke. Unay itlog, suka at tuyo. At lumipas ang mga linggo, dumami ang kanyang suki. Hindi na siya bumalik sa sugal. At sa halip, siya na ngayon ang nagbibigay ng libreng gulay sa mga batang nag-aaral. Mga libreng gulay kapag meron siyang sobra. Para naman may pang-ulam ang ilan sa mga ito. Si Julian naman ay nagpapatuloy sa trabaho bilang kasambahay. At masakit sa kanya ang mapahiya. Ngunit natiis niya kahit pa madalas siyang pagalitan ng kanyang amo. Pasensya na po ma'am. Laging sagot niya, sabay ngiti. Kahit mahirap, ramdam niya ang dignidad sa pawis. Samantala si Jessa naman ay nagsimulang tumulong sa mga bata sa looban. Tinuruan niya ang mga ito sa mga basic reading at writing. Napansin ito ng barangay at kalaunay nabigyan siya ng scholarship para sa kolehiyo. Isang gabi, habang magkakasamang kumakain ng munggo at pritong talong, ay tahimik lamang ang lahat. Ngunit sa pagitan ng mga kutsara at tinidora, may kasamang mga ngiti. Hindi marangya pero tunay. Salamat sa inyo, wika ni Rudy habang nakatingin sa pamilya niya. Hindi man tayo mayaman, pero buo pa rin tayo. Makalipas ang ilang buwan, tuloy-tuloy ang pagsisikap ng pamilya. Si Rudy naging foreman ng isang bagong gusali sa Makati. Si Marites ay pinapalago ang kanyang tindahan at nag-uumpisa na rin gumawa ng mga kakanin para sa mga kainan. Si Julia naman ay pinasok ang online selling ng mga pre-love items, habang si Jessa naman ay nangunguna sa mga volunteer tutoring ng kanilang barangay. Habang siya ay nag-aaral bilang isang scholar. Minsan
ay naglalakad si Julian sa tapat ng isang mall at biglang may tumawag sa kanya. Julian, ikaw na ba yan? Lumingon siya. Isa sa dati nilang mayamang kaibigan. Walang iba kung hindi si Christine. Akala ko ba nasa Europe ka na? Tanong nito. Nagbalik na ako sa realidad. Sad ni Julian. Ngayon ay mas masarap matulog kahit pagod kaysa sa magising na ubos na ang lahat. Napangiti si Christine. Tara, kape pa rin tayo minsan ha. Ikaw lang ang inspirasyon ko ngayon. Hindi na ikinahiya ni Julian ang bago nilang estado. Mas pinili niyang magpakatotoo kaysa mabulag sa panlilinlang ng kanilang salapi. Isang gabi, habang nasa harapan ng lumang TV, sabay-sabay silang nanonood ng balita. Sa gilid ng screen ay merong numerong naka-flash. Lotto jackpot, 200 million pesos. Tahimik lamang si Rudy. Tay, tataya po ba kayo? Tanong ni Jessa. Ngumiti si Rudy. Dako, hindi na anak. Ang swerte, kung hindi mo kayang panghawakan, ay sumpa pala yun. Mas pipiliin ko na lang ang pawis at dasal kaysa sa instant na yaman. Tahimik silang nagtawanan. Mula sa pagiging taksil sa kababaang loob, muli silang bumalik sa pagiging totoo at doon nagsimula ang tunay na ginto sa kanilang mga puso. Lumipas ang 2 taon. Hindi na muling nakatikim ng marangyang buhay ang pamilya de la Cruz. Ngunit hindi na rin nila muling naranasan ng gutom, pagkakawatak-watak o pagkasira ng dangal. Ang maliit na tindahan ni Marites ay naging mini-eatery na ngayon, na paborito ng mga manggagawa. Si Rudy ay naging ginagalang sa kanyang bagong trabaho bilang head mason. Si Julia naman ay nakaipon na kahit papaano at nagpaplanong magtayo ng sariling negosyo. Si Jessa ay second year na sa kolehiyo. Ang kanyang kurso ay education at leader ng youth volunteers. Minsan nga ay inaya sila ni Mang Ben at Aling Dory sa isang simpleng salo-salo sa ilalim ng isang lumang puno sa looban. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na kami rito ngayon, ani Rudy habang luan. Dako, hindi nyo kailangang bayaran ang kabutihan namin pare. Tugon naman ni Mang Ben. Ang mahalaga ay natuto na kayo. Habang sila'y kumakain, dumaan ang isang batang nakayapak. Iniabot ni Jessa ang isang plato ng spaghetti. Heto bata, kumain ka lang ha? Nakangiti niyang sabi. Ngumiti ang bata at naupo sa tabi ni Aling Dory. At doon habang ang araw ay unti-unting lumulubog, nakatanaw ang pamilyang de la Cruz na minsang nabulag sa kinang ng salapi. Minsan nilamon ng yabang, ngunit ngayon, mas mayaman na ang kanilang mga puso. Mas may gintong di kayang bili ng salapi. At sa putikan ng buhay, natutunan nilang kahit ang alikabok, kapag pinaghirapan at tunay na iningatan, ay maaaring maging ginto. Isang araw ng linggo, nagtipon-tipon ang buong looban para sa isang barangay pagtitipon. May libreng pagkain, palaro para sa mga bata, at munting programa para sa mga volunteers. Sa gitna ng entablado, inimbitahan si Jessa upang bigyan ng pagkilala bilang batang bayani ng barangay. Isang simbolo ng pag-asa para sa mga kabataang hindi kailanman sumuko sa kabila ng pagsubok. Tahimik siyang lumapit sa harap, suot ang simpleng blouse at palda. Nang ibinigay sa kanya ang medalya, napatingin siya sa gilid ng entablado. Naroon si Mang Rudy, Aling Marites at ang kanyang ate na si Julian. Lahat ay nakakiti. May matang naglilihim ng luha sa pagmamalaki. Nang ibaba na niya ang mikropono, may lumapit sa kanyang batang babae. Ate Jessa, gusto ko rin pong maging katulad nyo. Hindi po mayaman, pero mabait. Napangiti si Jessa. Ang mas mahalaga ay ang puso kaysa sa bulsa. Habang papauwi, dumaan sila sa dating lote kung saan nakatayo noon ang kanilang mansyon. Wala na itong bakod, bakanting lote na lang at tinabunan na ng damo. Sayang talaga to, pulong ni Julian. Hindi anak, sagot ni Rudy. Ang sayang ay kung hindi tayo natuto. Pero dahil bumangon tayo,
Mas mahalaga yon kaysa sa kahit anong bagay. Tumango naman si Marites. Kung hindi tayo naubos noon, baka hanggang ngayon ay mapagmataas pa rin tayo. Pero ngayon, marunong na tayong tumanaw ng utang na loob at higit sa lahat, magmahal ng totoo. Tumayo sila sa tabi ng bakanting lote. Hawak ang kamay ng isa't isa. At wala silang malaking pera. Walang yaman, ngunit may iisang puso at panibagong pananaw sa buhay. Sa tabi ng kalsada, muling dumaan si Mang Ben sakay ng kanyang lumang bisikleta. Habang kumaway ito, kumaway rin naman silang mag-anak. At sa simpleng kaway nila, may bitbit na kasaysayang mas makulay pa sa loto, mas matibay pa sa mansyon, at mas mahalaga pa sa kahit na anong kayamanan dito sa mundo. Ito ay ang kanilang natutunan sa buhay at ang kanilang pamilya. Kasama na rin ang kabutihang loob at kababaan ng puso. Sa dulo, ang yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kung hindi sa dami ng pusong natulungan mo. Aral na natutunan at pagmamahal na itinanim. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, paki-like and share na rin para mapanood ng iba. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, paki-hit naman ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa susunod nating kwento. Thank you so much and peace out.